Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, March 3, 2026, Tuesday. Mas lalong tumaas ang chance ng development ng isang posibleng bagyo na mabubuo sa may timog silangan ng bansa. Dahil nagkakasundo na ang iba't ibang mga weather model, alamin natin ang latest track ng nasabing sistema. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing weather system ang sabay na nakakaapekto sa bansa. Una, ang northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa extreme northern Luzon, lalo na sa mga pinakahilagang isla. Pangalawa, ang easterlies na nakakaapekto naman sa natitirang bahagi ng bansa. Kaya ang magiging takbo ng panahon natin ay magkakaiba, mas presko at may panakanakang light rain sa pinakahilagang Luzon dahil sa amihan, habang sa karamihan ng lugar, mas mataas ang chance ng isolated rain showers at thunderstorm dahil sa easterlies. Sa Batanes at Babuyan Island, dito partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi ng northeast monsoon. Sinasabi sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mahihinang pag-ulan lang at hindi yung klase na inaasahang magdudulot ng malalaking problema. Pero practical reminder sa mga isla na exposed sa hangin, mas ramdam ang lamig ng bugso, kaya maghanda ng panangga sa ulan at malamig na simoy. Kung magbabiyahe sa coastal roads, mag-ingat sa madulas na daan, lalo na kapag may ambon at malakas ang hangin. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil ito sa easterlies. Dito, mahalagang maintindihan ang salitang isolated. Hindi ibig sabihin ito na mahina ang ulan, kundi hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar. Pwedeng wala sa isang area, pero sa katabing lugar ay may biglaang buhos na may kasamang thunderstorm. At kapag severe thunderstorm ang tumama, possible ang flash floods at landslide. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang malakas na ulan, pwedeng magbaha sa ilang kalsada, lalo na kung barado ang mga drainage. Kaya kung lalabas, maglaan ng extra time, iwasan ng flood-prone areas, at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Sa mga probinsya naman, lalo na sa mga lugar na may ilog, sapa at mga kalsadang nasa tabing bundok, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig at maging alerto sa palatandaan ng landslide, lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos sa iisang lugar. Dumako naman tayo sa kondisyon ng hangin at karagatan. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula north to northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.5 meters. Ito ang isang critical na bahagi ng forecast dahil kapag umabot sa ganitong taas ang alon, delikado ito para sa maliliit na bangka at maging sa ilang sea travel. Kung kayo ay nasa Batanes at Babuyan Island o sa iba pang bahagi ng extreme northern Luzon, mag-ingat sa paglalayag at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Mas mainam na ipagpaliban ang unnecessary na paglayag kung maliit ang sasakyang pandagat dahil ang moderate to rough seas ay pwedeng magdulot ng panganib lalo na kung sasabay ang malalakas na bugso ng hangin. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa karamihan ng lugar, manageable ito pero tandaan na malawak ang range. May mga baybayin na pwedeng mas umalon lalo na kung sasabay ang thunderstorm. Kaya kung mangingisda o may biyahe sa dagat, mag-ingat pa rin at i-check ang local advisories. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ganito rin ang paalala, manageable sa karamihan ng lugar pero pwedeng lumala kapag may thunderstorm dahil mabilis magbago ang hangin at alon. Kaya iwasan ang paglayag kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan at may naririnig na kulog. Sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Update na inilabas ng Pag-asa para sa Week 1, March 2 hanggang March 8, 2026. Ang update ay walang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PAR sa kasalukuyan, pero ayon sa model forecast, may TCLV-1 na inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng tikad at mababa ang likelihood na ito ay maging tropical cyclone. Gayunman, sinasabi rin na malamang papasok ito sa loob ng PAR sa Week 1. Sa madaling salita, may disturbance na posibleng lumapit at pumasok sa ating area of responsibility.
Pero sa ngayon, low likelihood pa ang development nito bilang ganap na bagyo. Para naman sa week 2, March 9 hanggang March 15, ang forecast ay nagsasabi na ang TCLV1 na may low likelihood of TC formation ay maaaring mag-recurve at lumabas ng PAR pagkatapos. Ibig sabihin, kung ito man ay papasok, mas mataas ang chance na hindi ito tatama sa kalupaan, kundi lilihis pahilagang silangan at lalabas din sa lugar na sakop ng Philippine Area of Responsibility. Kung sisilipin natin ang galaw base sa Google DeepMind, ang ipinapakita ng mga modelo ay papalayo sa bansa. Sinasabi rin na may potensyal itong mag-develop at maaaring umabot sa tropical depression o tropical storm level. Pero ayon sa datos, ang kilos nito ay hilagang silangan, kaya posibleng mas malaki ang chance na manatili ito sa karagatan habang gumagalaw pa itaas kesa direktang tumama sa kalupaan. Sa GFS model, ipinapakita ang paglapit ng sistema sa timog silangan ng bansa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil dito, may posibilidad na mahila nito ang iba pang weather system na pwedeng magdala ng mga pag-ulan sa silangang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang isang mahalagang punto. Kahit hindi mag-landfall ang sistema, pwede pa rin itong palakasin ang pag-ulan sa eastern sections dahil nahihila nito ang moisture at pinapagana ang ulan sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Pero uulitin natin, hindi pa rin ito nakikitang magla-landfall base sa ipinapakita na senaryo at ito ay kikilos din pahilagang silangan. At dahil malayo pa ito, maraming pwedeng magbago sa kilos at galaw ng nasabing sistema. Pwedeng mag-iba ang track ng kaunti, pakaliwa o pakanan, pwedeng bumilis o bumagal at pwedeng tumaas o bumaba ang chance ng development. Depende sa magiging kondisyon ng karagatan at sa impluensya ng iba't ibang weather system. Kaya ang pinaka-importante, monitoring pa tayo, mas magiging malinaw ito habang papalapit na ang target date at mas marami pang bagong datos ang papasok sa mga weather model. So ulitin natin para sa mga nasa Batanes at Babuyan Island at iba pang bahagi ng extreme northern Luzon, mag-ingat sa malalakas na hangin at sa moderate to rough seas na pwedeng umabot hanggang 3.5 meters. Kung maliit ang bangka, iwasan ang paglalayag at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, dahil sa easterlies ang umiiral, asahan ng isolated rain showers at thunderstorm. Huwag kampante dahil pwedeng maging severe thunderstorm sa ilang lugar at magdulot ng flash floods at landslide. At tungkol sa posibleng TCLV1 na papasok sa PAR sa week 1, huwag magpanic, low likelihood pang development nito bilang bagyo, pero bantayan pa rin ang updates dahil kahit disturbance pa lang, pwede itong magpalakas ng ulan sa eastern section ng Luzon at Visayas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.